nako, nakalagay check engine, visit your dealer. Umilaw rin itong icon na to. Tapos umaandar yung makina natin, pero nakailaw din yung check engine natin. Nakakatakot mga bossing. So ito mga bossing, meron ako ibibigay na tips sa inyo ngayong araw na to. Bago kayo pumunta sa mechanic or kasa para magpa-check at magpa-scan ng inyong sasakyan, may papayo ko sa inyo mga bossing. Bumili kayo ng sarili nyong diagnostic scanner. Actually meron kayong mabibili online na pinakamurang diagnostic scanner for only 3,000 pesos. Meron na kayong magagamit. Wala na itong kasamang tablet mga bossing, pero meron, kakailangan yung gumamit ng cellphone. Tapos app, ano yung app nya? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, i-download nyo lang yung app na yan. Tapos ito yung dongle na to mga bossing, mabibili nyo to dyan sa link sa may comment section. So ilalagay ko na lang yung kanyang link. Tapos para ma-diagnose nyo kung ano yung problema ng sasakyan, i-connecta nyo lang to sa OBD port ng inyong sasakyan. Ang OBD port minsan mga bossing nakalagay doon, yung iba nasa gitna, yung iba naman nasa part na to, pero sa sasakyan natin dito siya sa part na to. Pag naisaksak na natin siya sa OBD port, makikita nyo umilaw na siya. Ayun, kulay green. Tapos i-turn on nyo na yung ating ignition switch. Tapos hindi nyo kailangan paandarin yung makina mga boss, turn on nyo lang yung ignition switch. And then dito na tayo ngayon sa ating cellphone. Then open natin yung app. Tapos pupunta tayo sa all system diagnostic. Sa mga magtatanong nga pala, sir, compatible ba yan sa lahat ng sasakyan? Yes mga boss, ito papakita ko sa inyo. Andyan ang Ford, Lexus, Toyota, Acura, lahat mga bossing, kahit mga European cars, mga Chinese cars, Korean cars, ano pa, Indian cars, nandito lahat mga boss. I-download at i-update nyo lang mga bossing. Okay? Tapos since Toyota itong ating car, dumiretso na tayo ron. Punta na tayo dito, Toyota. Tapos diagnose tayo. Ko-connect na siya sa ating Bluetooth mga bossing. Bluetooth operated na yung ating dongle. Napakaliit lang niya mga boss. Tingnan nyo naman yung palad ko. Kasyang-kasya sa bulsa natin. Wait lang natin na mag-connect siya. Tapos ang pipiliin nyo dito mga bossing, huwag nyo pipiliin yung 17-pin DLCY. Kahit nakalagay dyan is Toyota, mga bossing, ang mga OBD port natin is 16-pin lang. So pipiliin nyo is 16-pin DLC. Tapos kung anong year model ng ating sasakyan. So ang year model niya is 2020. So 2019 to 2020 yung pipindutin nyo. With smart key. Others. Okay. Tapos pindutin nyo lang yung okay na yan. Okay. Wait nyo lang na makapasok siya dun sa scanning mode. Ayan. Tapos pag nandito na kayo, lalabas yung health report, system selection, and then vehicle information. So syempre, para malaman niyo kung ano yung cost ng check engine. Tapos ayan o, check engine at itong icon na to, pindutin nyo lang yung health report. Tapos magsisimula na siyang iskanin yung ating buong system. Ayan, find fault 6. Okay, 6 yung error code nya. Tingnan natin kung ano yun. Napakarami namang lumabas na yan. Okay. Actually mga bossing, itong sasakyan na to is wala naman talaga tong problema. Pero ang ginawa ko bago ang video na to, meron akong hinugot na sensor, kaya nagkaroon siya ng check engine. Okay, so ang gagawin lang natin, ipapakita ko lang sa inyo or nagde-demo lang ako sa inyo kung paano gamitin yung ating diagnostic tool. Okay, eto na yung lumabas na error, 6 DTCs. Okay, read fault code. Mass airflow circuit pending, intake air temperature circuit high input, mass airflow circuit, intake air temperature high circuit input. Umulit lang. Okay. Okay, so ano ba yung error? Bakit lumabas yung problema na yan mga bossing? Okay, eto, meron kasi akong tinanggal na sensor, pero minsan kahit hindi nyo tanggalin yung sensor, na nagkakaroon ng error code kasi nasisira yung sensor nya. So ito yon mga bossing, ito. Ayan, okay. So naka-disconnect yan, kaya lumabas yung check engine. So ibalik na natin. Minsan nasisira din tong sensor na to mga boss ha. Kaya pag punta nyo rito at nakita nyo connected naman, pero bakit lumabas yung error? Ibig sabihin, sira na itong sensor na to. Okay, so kailangan yung palitan. Ngayon na i-connect na natin. Ito na tayo, balik tayo sa loob. Ang kailangan yung gawin mga bossing, since connected na yung ating sensor, clear fault memory nyo lang yan. Yes. Okay, clear fault. Ulitin natin. Try natin. Okay. Exit muna natin mga bossing.
Okay. Tapos ngayon, turn off natin yung ignition. Tingnan natin kung babalik pa yung mahiwagang check engine. Ayan. Okay, hindi na lumabas dito yung salitang check engine. Go to your dealership. Wala na rin yung error na to. Tapos nakailaw yung check engine. Why? Kasi hindi pa umaandar yung ating makina. Pag umandar na yung makina natin, mamamatay yung check engine. So paandarin ko muna. Okay, so wala nang problema mga bossing, ganun lang po kadali. Okay, so mapapayo ko sa inyo mga boss, mura lang naman ang diagnostic tool na to, tapos madadownload nyo na ang lahat ng car makes and models na nandito sa Pilipinas. Kahit nga yung mga wala rito, madadownload nyo na. Okay, for as low as 3,000 pesos mga boss, magkakaroon na kayo ng gantong klase ng scanner. Plug and play mga boss. Nako, nakalagay, check engine, visit your dealer. Umilaw rin itong icon na to. Tapos umaandar yung makina natin, pero nakailaw din yung check engine natin. Nakakatakot mga bossing. So eto mga bossing, meron ako ibibigay na tips sa inyo ngayong araw na to. Bago kayo pumunta sa mechanic or kasa para magpa-check at magpa-scan ng inyong sasakyan, may papayo ko sa inyo mga bossing, bumili kayo ng sarili nyong diagnostic scanner. Actually meron kayong mabibili online na pinakamurang diagnostic scanner for only 3,000 pesos. Meron na kayong magagamit. Wala na itong kasamang tablet mga bossing, pero meron, kakailangan yung gumamit ng cellphone. Tapos app, ano yung app niya? Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, i-download nyo lang yung app na yan. Tapos ito yung dongle na to mga bossing, mabibili nyo to dyan sa link sa may comment section. So ilalagay ko na lang yung kanyang link. Tapos para ma-diagnose nyo kung ano yung problema ng sasakyan, i-connecta nyo lang to sa OBD port ng inyong sasakyan. Ang OBD port minsan mga bossing nakalagay doon, yung iba nasa gitna, yung iba naman nasa part na to, pero sa sasakyan natin dito siya sa part na to. Pag naisasak na natin siya sa OBD port, makikita nyo umilaw na siya. Ayun, kulay green. Tapos i-turn on nyo na yung ating ignition switch. Tapos hindi nyo kailangan paandarin yung makina mga boss, turn on nyo lang yung ignition switch. And then dito na tayo ngayon sa ating cellphone. Then open natin yung app. Tapos pupunta tayo sa all system diagnostic. Sa mga magtatanong nga pala, sir, compatible ba yan sa lahat ng sasakyan? Yes mga boss, ito papakita ko sa inyo. Andyan ang Ford, Lexus, Toyota, Acura, lahat mga bossing, kahit mga European cars, mga Chinese cars, Korean cars, ano pa, Indian cars, nandito lahat mga boss. I-download at i-update nyo lang mga bossing. Okay? Tapos since Toyota itong ating car, dumiretso na tayo ron. Punta na tayo dito, Toyota. Tapos diagnose tayo. Ko-connect na siya sa ating Bluetooth mga bossing. Bluetooth operated na yung ating dongle. Napakaliit lang niya mga boss. Tingnan nyo naman yung palad ko. Kasyang-kasya sa bulsa natin. Wait lang natin na mag-connect siya. Tapos ang pipiliin nyo dito mga bossing, huwag nyo pipiliin yung 17 pin